Magandang araw sa inyong lahat, mga kabayan. Ngayon ay babahagi ko ang aming family ATV adventure. Dito kami ngayon sa registration area para magrenta ng ATV. First time namin mag-ATV kaya lahat ay excited. Yan na ang mga ATV inihahanda na nila. Nandito na kami sa baba. Kanya-kanya napili ng sasakyang ATV. Ang pinili ko yung bago ang gulong para hindi papudpud ang spike para may laban sa akyatan. Yan, handa na kaming lahat. Signal na lang ng mag-guide sa amin ang hinihintay namin. Talagang ang lahat ay excited na. Nasa 40 pa naman kami, kaya talagang masaya. Sa wakas, makakaalis na rin kami. Kailangan pasunod lang ang pag-alis at binagbabawal ang pag-overtake para maiwasan ang banggaan. Bye-bye, Manoy! Sarap pala mag-drive ng ATV, nakaka-enjoy. Tapos ang dami namin kaya talagang masaya. Sa sobrang saya namin, kahit mainit, hindi na namin napapansin. Makikita mo bawat isa talagang enjoy sila. Sa umpisa medyo mahirap kontrolin dahil dikit-dikit pa, baka mabangga ang sa unahan. Pero pag maluwag na smooth na lang siya. Medyo alikabok dito dahil sa abo ng bulkan. Ang punta namin ay sa bandang malapit sa paanan ng Bulkan Mayon. Dahil mga baguhan kami sa ATV, hindi maiwasan na may mamatayan ng makina. Ang iba biglang umarangkada kaya nababangga nila sa unahan. Kahit ganon, enjoy pa rin. Ang mga bata na hindi marunong mag-drive ng ATV, umaangkas na lang sila. Kahit nakaangkas sila, enjoy pa rin sila. Talagang ang lahat tuwang-tuwa mag-drive ng ATV. Mayroon namang sumusunod para mag-assist pag nagka-problema sa iyong ATV. Pag hindi maganda ang iyong ATV, pinapalitan nila. Kaya talagang mag-i-enjoy ka. Palabas na kami ng base. Medyo makapal na ang abo sa dinadaanan namin. Kahit mainit, hindi mo mararamdaman dahil medyo malakas ang hangin. Ang sarap dito, ang ganda ng view, ang simoy ng hangin medyo mabamig, ang ulap medyo mababa lang. Kaya ang sarap ng pakiramdam, nakaka-relax. Mga palay din pala ang mga tanim nila. Naku, nagka-traffic dito. Medyo mahirap dahil pababa. Tapos tatawid ka ng ilog. Pagtawid mo, aahon ka na naman. Ang mahirap dito ang paahon. Delikado baka matumba. Mayroon namang umaalalay para hindi matumba. Pahinga muna dahil isa-isa inaalalayan para makatawid ng ilog. Sa dami namin talagang magkaka-traffic. Kaya hintay muna habang nagbi-video. Sa wakas gumalaw na rin. Makakaalis na kami. Kahit padahan-dahan, basta nakakaalis, okay na yan. Smooth na ang biyahe sa ilog, maliliit lang ang mga bato. Naku, may tatawirin na naman. Ang mahirap lang pag sobrang malalaki ang bato, dahil minsan nadudulas ang gulong kaya nawawalan ng kontrol. Smooth lang ang pagbaba dito dahil maliliit lang ang mga bato. Ang pagdaan sa ilog smooth lang din dahil mahina ang current ng tubig. Napakadali lang tumawid dito. Dire-diretso lang ang biyahe. Kapag ganito, relax lang ang biyahe. Ang linaw ng tubig dito at sobrang malamig. Baka galing ito ng bulkan. Masarap maligo. Malalakas din ang makina ng mga ATV, kaya kahit sobrang paahon o kaya mga malalaking bato ang dinadaanan, nakakayanan pa rin niya. Dagdagan pa ng mga malalaking spike nila, kaya madali lang makaahon. Sobrang dami talaga namin, kaya medyo matagal din bago makatawid ang lahat.
Talagang ang mga dinadaanan dito may madali at mayroong mahirap. Minsan may dinadaanan kaming malalim na ilog. Ang guide namin kahit saan-saan lang dumadaan, talagang sanay na sila. Sa katulad naming mga baguhan, talagang sumusunod kami sa tamang daanan. Maganda dito pag may dala kang drone para makuhaan mo ng buong video ang lugar. Ang ganda ng view pag sa taas ang kuha. Ang mga crew ng ATV Rental, mayroon silang drone na pinapaupahan para sa video. Dahil kung nag-drive ka, hindi ka rin makabidyo. Dapat mayroon kang body camera. Naku, binangga ang harapan, hindi ka agad nakapreno. Parang bump car lang, ang saya-saya talaga mag-drive. Ang lawak ng ilog na to, kahit tag-init, hindi natutuyuan ng tubig ang ilog na ito dahil maraming bukal na galing sa paanan ng Mayon Volcano. Talagang pinalawak ang ilog na ito para pag pumutok ang bulkan, ang lahar niya sa ilog dadaan. Hindi na aapaw para manira ng mga kabahayan at mga pananim. Naku, may paahon pala dito. Medyo mahirap dahil makitid ang daan at mayroong malaking bato na dadaanan. Pero sa lakas ng ATV, kayang-kaya pa rin niya ito. Mayroon namang tagabantay kung maalangan ng driver at pag parang matumba, pinipigilan din nila. Kaya walang problema. Yun nga lang, medyo kakabahan ka. Naku, tatawid na naman. Mukhang mas mahirap ito. Talagang ma-enjoy ka talaga pag hilig mo ang mga ganitong libangan. Mahirap pag maalangan tapos nadulas ang gulong. Naku, mawawalan ka ng kontrol. Kaya habang may layo pa, dapat accelerate mo na kaagad para diretso ang akyat niya. Yan na pala ang pinakadulo ng pupuntahan namin. Kaya pag makaahon na kami, makapagpahinga na kami sa taas. Sa wakas, nakarating na kami sa pinakahuling ruta namin. Mayroon pang mas malayo na ruta, kaso pinagbabawal na nila ngayon dahil nagkakaroon ng explosion ang Bulkan Mayon, kaya delikado na pag lalong lumapit pa sa kanyang paanan. Katunayan niyan, pag sa gabi, makikita na ang lava na bumubulwak sa kanyang tuktok. Dito kanya-kanya na picture at video. Medyo tumagal din kami dito dahil nagkaroon pa kami ng group picture. Ang ganda dito, medyo malamig ang simoy ng hangin. Hinihintay pa ang iba na hindi pa nakarating para sa group picture. Habang naghihintay, kanya-kanya kwento sa naranasan nila sa pag-drive papunta dito. Talagang makikita mo na sobrang happy nila. Talagang sulit ang bayad para makapag-drive ng ATV. Kaya maraming magkapamilya ang nag-ATV ngayon dahil umattend kami ng wedding dito sa Bicol. Lahat ng pamilya na mula Mindanao, Visayas at Manila ay nagkita-kita. Kaya magkasama din na masyal. Kasama na dyan ang pag-ATV. Pagkatapos namin mag-group picture, naghahanda na naman para bumalik sa base. Check muna ang mga gamit at mga kasama para masigurado na walang maiiwan. Sakay ulit at start ang ATV para anytime naka-ready ng umalis pag may go signal na. Lahat, balik sakay na ng ATV para maghanda sa pag-alis. Habang nagbibigay sila ng instructions, ang lahat ay excited na naman sa panibagong adventure. Ibang ruta na naman ang dadaanan namin pabalik ng base, kaya nakaka-suspense din. Wala pang idea kung madali o mas mahirap ang dadaanan namin. May pahabol pang group picture na kasakay ng ATV. Yan, umpisa na naman ng pag-alis. Sa kabilang side kami dadaan. Medyo malalim ang tubig sa lugar na yon. Aalis na naman kami ulit. Nag-uunahan na sila para hindi mahuhuli. Ilog pala dadaanan namin. Kaya masarap mag-drive pag ganito, hindi maalikabok. Ang linis ng tubig at mabuhangin na may mga bato.
Kaya minsan pag makadaan ng bato, nadudulas ang gulong ng ATV. Kaya nawawalan ng kontrol. Bigla na lang itong lumiliko. Naku, nagka-traffic na naman. Parang mahirap na naman ang daanan sa unahan. Kahit dahan-dahan ng pag-alis, ang mahalaga tuloy-tuloy. Pag ganito na nagka-traffic, malamang mahirap na naman ang daanan sa dulo. Kaya nakakakaba pag may angkas kang bata, iniisip mo na baka sila mahulog. Yan, tuloy-tuloy na ang takbo. Malalaman na natin kung anong mayroon sa dulo. Ang sarap lang mag-drive ng ATV, parang naglalaro ka lang, talagang mag-i-enjoy ka. Marami pa pala ang naiwan sa taas. Parang ayaw na nila bumalik. Maaabutan pa rin nila kami dahil pag maganda na ang daanan, pwede mo nang pabilisin ang pagtakbo ng ATV. Nakakatakot din yung pababa kanina dahil medyo matarik. Pero pag nakababa na sa ilog, ayos na ang takbo. Ang dami pa pala sa likod, kaya kung may drones, maganda tingnan sa taas. Naging maayos na ang takbo namin, kaya parang train lang na mahaba pag tingnan sa malayo. Kahit medyo mainit ang panahon, parang hindi mararamdaman dahil malakas ang hangin. At lahat ay talagang nasiyahan. Kaunti na lang naiwan sa likod. Ang iba na nasanay na mag-drive, nag-o-overtake na para makauna at makapatakbo ng mabilis. Sobrang saya mag-ATV. Kaya kung makapunta kayo ng Bicol, subukan ninyo mag-ATV. Talagang mag-enjoy kayo. Naku, natanggal pa ang kadena. Medyo malalim ang tubig dito, tapos bumabaon ang gulong ng ATV sa buhangin. Ibinalik lang tauhan ng nagpaparenta ng ATV ang kadena at itinulak. Kaya nakaalis na rin. Medyo maluwag kasi ang kadena kaya natatanggal. Naayos naman kaya balik takbo na naman. Sa wakas, nakalampas na kami sa mga ilog, nasa taas na kami, kaya maluwag na dito. Pwede nang magpapabilis ng kaunti. Medyo maalikabok dahil puro abo ng bulkan ang dinadaanan namin. Dire-diretso na ang takbo namin dito dahil maluwag at hindi na mahirap ang daanan. Kahit mag-overtake ka pwede na, basta wag lang mabangga ang iba. Parang karera lang ang iingay ng mga ATV. Naku, munti ka na lang. Mabuti nakapag-brake ka agad. Kaya mahirap mag-overtake pag medyo alanganin. Medyo malamig ang hangin dito, tapos enjoy ka pa sa pag-drive ng ATV. Parang gusto mo pa na sana malayo pa ang base para tumagal pa ang pag-drive ng ATV. Medyo mabilis na ang takbo namin, kaya layo-layo na kami. Baka nagugutom na sila kaya gusto na nilang makabalik kaagad. Smooth na ang takbo namin kaya makakabalik na kaagad kami nito. Malapit na kami sa base. Ang ganda tingnan dahil ang dami namin, parang nag-uunahan sa finish line. Medyo nag-slow down na naman kami. Ano na naman kaya ang nasa dulo? Malalaman yan mamaya pag makarating na ng dulo. Tuloy-tuloy ang takbo namin kahit medyo nag-slow down kami. Bihira lang naman ang may nag-o-overtake. Sinusubukan lang nila ang kanilang kakayahan sa pag-drive ng ATV. Ang kapal ng abo dito kaya medyo maalikabok. Mabuti na lang medyo malakas ang hangin kaya nadadala kaagad nito ang alikabok palayo. Maganda na ang daanan dito kaya wala ng traffic. Lahat nakafocus na sa pag-drive. Naubos na siguro ang kanilang energy sa matatarik na daanan kanina. O baka nagugutom na sila dahil tanghali na rin.
Naku, nagka-heavy traffic na naman. Ano kaya meron sa dulo? Bakit hindi na naman makaalis? Malalaman yan mamaya pag nakarating na ng dulo. Yun, umuusad na ang dulo. Makakaalis na kami. Pasunod lang, dikit-dikit na kasi kami kaya wala nang nag-overtake. Kaya pala nagka-traffic dahil tumawid ng kalsada. Nasa bungad na kami ng base kaya malapit nang matatapos ang aming ATV adventure. Pababa na kami ng base para ibalik ang hiniram naming ATV. Yan na ang mga kasama namin nagsipagdatingan na rin. Talagang nasisiyahan sila. Sa dami namin malaki kikitain ng nagaprenta ng ATV ngayon. Yan na ang iba dumadating na rin. Ang mga bata na nakaangkas, nag-enjoy na rin sila. Ang dami pa pala ang naiwan. Patuloy pa rin ang pagdating nila. At least safe ang biyahe. Lahat nag-enjoy. Dito na ang lahat. At naibalik na rin ang mga ATV na ginamit namin. Dito na nagtatapos ang aming ATV adventure. Pero may pupuntahan pa kaming ibang lugar. Kaya paalam na mga kabayan. Maraming salamat sa inyong oras at panonood.